Akala mo ba, lahat ng healthy ay automatic na safe para sa kidney? Baka isa sa mga paborito mong pagkain, tahimik na nagpapabigat sa kidney mo. Mga kapamilya, ako si Doc, nandito para magpaliwanag ng malinaw. Parang doktor na kapamilya ang kausap. Alam natin na mahalaga ang pagkain para sa kalusugan. Pero tandaan, hindi lahat ng healthy ay healthy para sa kidney. Ang kidney ay parang filter ng katawan, tahimik na nagtatrabaho 24/7. Kapag palaging overloaded, pwedeng mapagod at masira. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga pagkaing akala healthy pero pwedeng maging silent enemy ng kidney. Kung gusto mong malaman kung alin ang dapat bantayan, stay tuned dahil baka isa sa mga paborito mo ang kasama sa listahan. Kung bago ka lang, mag-subscribe ka na sa channel para updated ka sa mga bagong uploads namin. Ang tanong, bakit sensitibo ang kidney? Alam niyo ba, ang kidney ay parang filter ng katawan. Kung sa bahay may water filter para luminis ang tubig, sa katawan natin, ang kidney ang tagasala ng lahat ng dumi at sobrang chemicals. Ito ang nag-aalis ng dumi at lason mula sa dugo. Nagkokontrol ng tubig para hindi ka manubig o matuyuan. Nagbabalance ng minerals gaya ng sodium, potassium at calcium. Pero ito ang catch, hindi siya superhero na walang kapaguran. Kapag palaging overloaded, ibig sabihin sobra ang trabaho dahil sa pagkain o lifestyle, unti-unti itong napapagod at nasisira. Parang washing machine na araw-araw pinupuno ng mabibigat na kumot. Oo, kaya pa rin, pero habang tumatagal, bumabagal, nagkakaproblema, at pwedeng tuluyang masira. Kaya mahalaga na hindi lang basta healthy ang pagkain, kundi kung angkop ito sa kidney mo. May mga pagkaing akala natin safe, prutas, gulay, o low-fat na options. Pero kapag sobra o mali ang timpla, pwedeng maging pabigat sa kidney. Isipin nyo, kahit tubig na sobrang healthy, kung sobra-sobra, pwede ring magdulot ng problema. Ganon din sa ibang pagkain. Hindi lahat ng healthy ay automatic na good para sa kidney. Kaya bago tayo magpakabusog sa mga akala healthy, tandaan, ang kidney ay tahimik na nagtatrabaho 24/7. Kung hindi natin iingatan, baka dumating ang araw na hindi na siya makasabay. So ngayon, malinaw na kung bakit sensitibo ang kidney. Pero ito ang madalas na hindi alam ng marami. Kaya huwag basta-basta magpadala sa label na healthy. Ang tanong dapat, healthy ba siya para sa kidney mo? At dito na papasok ang exciting part ng video. Iisa-isahin natin ang mga pagkaing akala safe pero pwedeng maging silent enemy ng kidney. Kung gusto mong malaman kung alin ang dapat iwasan o limitahan, stay tuned dahil baka isa sa mga paborito mo ang kasama sa listahan. Unang pagkain na akala healthy pero kidney risk. Sobrang leafy greens. Tama ka, gulay ay healthy. Walang debate doon. Pero ito ang madalas na hindi alam ng marami. Hindi lahat ng gulay ay automatic na safe para sa kidney. Halimbawa, spinach, kangkong, malunggay, mga paborito natin yan, lalo na sa mga lutong bahay. Pero tandaan, mataas ang mga ito sa potassium at oxalates. Ang potassium kapag sobra, pwedeng magdulot ng problema sa puso at nerbiyos. Ang oxalates naman kapag naipon, pwedeng mag-trigger ng kidney stones. Para sa may chronic kidney disease, CKD, o dati nang may bato sa kidney, pwedeng maipon ang mga substances na ito sa dugo. At kapag hindi na-filter ng kidney, nagiging silent danger. Hindi ibig sabihin na bawal ang gulay, pero ang prinsipyo ay tama ang dami, tama ang timpla. Kung healthy ang kidney mo, walang problema sa normal na servings. Pero kung may CKD o history ng kidney stones, limit lang, huwag araw-arawin. Isipin mo ganito, parang cellphone battery. Kung tama ang gamit, tumatagal. Pero kung palaging overloaded ng apps, mabilis madrain. Ganon din ang kidney. Kung palaging binibigyan ng sobrang potassium at oxalates, mapapagod at pwedeng magka-breakdown. Kaya kung mahilig ka sa spinach smoothie, kangkong adobo o malunggay soup, huwag sobra-sobra.
Mas mabuti na ihalo lang paminsan-minsan at balansehin sa ibang gulay na mas kidney-friendly. At tandaan, healthy food doesn't always mean healthy for everyone. Ang tanong dapat, healthy ba siya para sa kidney ko? Mahilig ka ba sa mga berdeng dahong gulay? I-type ang isa sa comments at ilagay mo na rin kung saan ka nanonood. Akala pampalakas, pero kidney risk? Food number 2, processed high protein. Marami ngayon ang nahuhumaling sa mga pagkaing may label na high protein. Mga paborito, sausages, deli meats, protein bars or snacks. Akala ng marami, basta may protein, automatic na healthy. Pero ito ang hindi masyadong napapansin. Mataas sa asin, sodium. Kapag sobrang asin, napipilitang magtrabaho ng husto ang kidney para i-flush out. Resulta, mas mabilis itong napapagod. May preservatives, mga nitrate, phosphate, at iba pang chemicals na ginagamit para tumagal ang shelf life. Ang kidney, parang janitor na araw-araw naglilinis ng kalat. Kung puro preservatives ang pumapasok, parang basura na hindi natatapos linisin. Nagpapagod sa kidney. Oo, may protein nga, pero hindi lahat ng protein ay pantay ang epekto. Ang processed protein ay kadalasang may kasamang hidden load na nagpapabigat sa kidney. Isipin mo ganito, parang bumili ng cellphone na may free case. Maganda ang case, pero mabigat pala at sa tagal, nakakasira ng phone. Ganon din ang processed protein. May dagdag na bigat na hindi mo agad nakikita. Kaya kung ang goal mo ay maging malakas at healthy, mas mabuti pa rin piliin ang natural protein sources. Isda, may omega-3 pa na good for the heart. Itlog, versatile, madaling timplahin. Manok, lean protein kung tama ang luto. Pero tandaan, tamang dami lang. Hindi porke natural ay pwede nang unlimited. Kung sobra pa rin, kahit natural protein, pwedeng maging pasanin sa kidney. Ang prinsipyo, quality over quantity. Mas mabuti ang simpleng ulam na natural kaysa processed na high protein na puno ng asin at preservatives. Akala pampalusog, pero kidney risk. Food number 3, brown rice. Marami ang magsasabi, brown rice ang mas healthy kaysa white rice. At totoo naman, lalo na sa sugar control. Mas mabagal itong ma-digest, kaya hindi biglang tumataas ang blood sugar. Pero ito ang hindi masyadong napapansin. Mas mataas ang brown rice sa phosphorus. Ngayon, bakit mahalaga yan? Ang phosphorus ay mineral na kailangan ng katawan para sa buto, ngipin, at energy. Pero kapag may chronic kidney disease, CKD, hindi na kayang i-filter ng kidney ang sobrang phosphorus. Resulta, naipon sa dugo at pwedeng magdulot ng pangangati, panghihina ng buto, at komplikasyon sa puso. Kaya para sa may CKD, minsan mas okay pa ang white rice sa tamang dami. Oo, mas mabilis tumaas ang sugar, pero mas mababa ang phosphorus load. Parang pagpili sa dalawang bisita. Si brown rice, mabait sa sugar pero may dalang bigat sa kidney. Si white rice, medyo demanding sa sugar pero mas magaan sa kidney. Ang punto, hindi one size fits all. Kung diabetic ka pero normal ang kidney, pwedeng makatulong ang brown rice. Pero kung may CKD ka, baka mas safe ang white rice. Basta kontrolado ang serving. Isipin mo ganito, parang sapatos. Maganda ang rubber shoes para sa jogging, pero kung formal event, mas bagay ang leather shoes. Ganon din sa kanin. Depende sa sitwasyon ng katawan mo kung alin ang mas angkop. Kaya ang payo, kung healthy ang kidney mo, okay ang brown rice. Kung may CKD, mas mabuti na magtanong sa doktor o dietitian bago mag-shift. At higit sa lahat, balanse ang susi. Hindi pork healthy sa isang aspeto, ay automatic na healthy para sa lahat. Ang tamang pagkain ay dapat nakaayon sa kalagayan ng katawan mo. Huwag padadala sa mga foof labels. Food number 4, packaged juices and health drinks. Kapag nakakita tayo ng bottled juice o health drink, ang unang impression, uy, healthy to. May prutas, may vitamins, pampalakas. Pero teka muna, mukhang healthy nga, pero hindi ibig sabihin ay automatic na safe para sa kidney. Bakit? Kasi madalas,
may mga nakatagong dagdag na hindi natin agad napapansin. Sugar. Sobrang tamis na pwedeng magpataas ng blood sugar at magdulot ng extra load sa kidney. Potassium additives. Oo, potassium ay kailangan ng katawan, pero kung may CKD ka, pwedeng mag-ipon sa dugo at magdulot ng problema sa puso at muscles. Artificial ingredients. Flavorings, colorings, preservatives. Lahat ito ay dagdag trabaho para sa kidney na parang 24/7 janitor ng katawan. Isipin mo ganito, parang may bisita na dumating sa bahay, dala ang prutas. Pero imbes na fresh fruit, juice box pala na puno ng asukal at additives. Oo, may prutas sa label, pero ang dala niya, dagdag kalat na ikaw pa ang maglilinis. Ganun ang kidney, napipilitang maglinis ng extra chemicals na hindi naman kailangan. Kaya kung iniisip mong pampalusog ang packaged juices, tandaan, mas ligtas pa rin ang simpleng tubig. At kung gusto mo ng prutas, mas mabuti ang whole foods, pero sa tamang dami. Kasi kahit prutas, kung sobra, pwede ring magbigay ng extra potassium load. Ang prinsipyo, kung natural, mas madaling kilalanin ng katawan. Kung processed, mas maraming hidden baggage na pinapasa ng kidney. Kaya kung gusto mong mag-refresh, piliin ang tubig. Kung gusto mong mag-snack, piliin ang prutas. Pero huwag araw-arawin ng 1 kilo ng saging o mangga. Moderation is key. At tandaan, hindi lahat ng nakalagay sa bote na may label na healthy ay tunay na kaibigan ng kidney. Minsan, sila pa ang tahimik na nagpapabigat. Mga ka-GK, magdahan-dahan ka dito. Food number 5. Sobrang nuts and seeds. Kapag narinig natin ang nuts and seeds, automatic ang isip. Healthy yan. May good fats, pampababa ng cholesterol, pampalakas ng utak. At totoo naman, may omega-3, fiber, at antioxidants. Pero ito ang hindi masyadong napapansin. Mataas ang nuts at seeds sa phosphorus. Ngayon, bakit mahalaga ito? Ang phosphorus ay mineral na kailangan ng katawan para sa buto at energy. Pero kapag may chronic kidney disease, CKD, hindi na kayang i-filter ng kidney ang sobrang phosphorus. Resulta, naiipon sa dugo, nagdudulot ng mineral imbalance. Pwedeng humina ang buto, sumakit ang kasukasuan, at magkaroon ng komplikasyon sa puso. Isipin mo ganito, parang vitamins na sobra-sobra. Kahit maganda ang intensyon, kung lampas sa kailangan ng katawan, nagiging pabigat. Ganon din ang nuts at seeds. Kung konti lang, nakakatulong. Pero kung araw-arawin ng dakot-dakot, nagiging silent enemy ng kidney. Kaya kung mahilig ka sa peanuts habang nanonood ng TV, sunflower seeds bilang snack, o chia seeds sa smoothie, tandaan, moderation ang susi. Hindi bawal, pero hindi rin pwedeng unlimited. Mas mabuti na ihalo lang paminsan-minsan at balansehin sa ibang pagkain na mas kidney-friendly. Parang pera, kung tama ang budget, nakakatulong. Pero kung gastos ng gastos, nauuwi sa utang. Ganun din ang phosphorus load sa kidney. Kung sobra, nauuwi sa problema. Kaya ang payo, kung healthy ang kidney mo, okay ang nuts and seeds sa tamang dami. Kung may CKD, mas mabuti na magtanong muna sa doktor or dietitian bago gawing daily snack. At higit sa lahat, huwag magpadala sa healthy image ng nuts. Healthy fats, yes. Pero kapag sobra, kidney risk. May healthy label din, pero kidney risk. Food number 6. Low-fat pero high-salt foods. Maraming processed snacks na yun ang may label na low-fat. At syempre, kapag narinig natin yan, ang unang reaksyon, ayos, healthy to, kasi mababa sa taba. Pero etong hindi agad nakikita. Kapag low-fat, madalas high-salt naman. Halimbawa, crackers na akala pampagaan, canned soups na parang comfort food, instant meals na mabilis at convenient. Oo, mababa nga sa taba, pero sobrang taas sa asin. At tandaan, ang asin ay direktang kalaban ng kidney. Bakit? Kapag sobrang asin, tumataas ang blood pressure. At kapag mataas ang pressure, mas napipilitang magtrabaho ang kidney.
parang water pipe na palaging naka-high pressure. Mabilis itong nagkakaroon ng leak o sira. Ganon din ang kidney. Kung palaging binabayo ng sobrang asin, mas mabilis itong napapagod at nasisira. Dagdag pa, ang asin ay nagdudulot ng fluid retention. Ibig sabihin, naipon ng tubig sa katawan, kaya pwedeng mamaga ang paa, kamay, o mukha. At guess what? Sino ang naglilinis at nagbabalanse ng tubig na yan? Kidney pa rin. Kaya kahit sabihin pang low-fat ang isang pagkain, kung mataas naman sa asin, hindi ito tunay na kaibigan ng kidney. Parang kaibigan na hindi naniningil ng utang. Pero palaging nanghihiram, akala mo okay, pero sa huli, ikaw pa rin ang nahihirapan. Mas mabuti pa rin ang simpleng choices. Tubig kaysa instant soup. Fresh meals kaysa instant meals. Natural flavors kaysa artificial seasonings. Ang prinsipyo, huwag basta magpadala sa label. Hindi pork low-fat ay automatic na healthy. Kung mataas sa asin, mas mabigat pa rin ang trabaho ng kidney. Kaya kung talagang gusto mong alagaan ang kidney mo, bawasan ang processed snacks, piliin ang fresh, at kontrolin ang asin. Sino ang dapat mag-ingat lalo? Kung ikaw ay may chronic kidney disease, CKD, diabetes, high blood pressure, kidney stones, o may family history ng kidney problems, mas mahalagang bantayan ang pagkain mo. Bakit? Kasi lahat ng kondisyon na ito ay parang dagdag bigat sa trabaho ng kidney. Kung may diabetes ka, mataas ang risk na masira ang maliliit na ugat ng kidney. Kung may high blood pressure, para kang may gripo na laging naka-full blast. Tuloy-tuloy ang pressure sa kidney. Kung may kidney stones, ibig sabihin may tendency na mag-ipon ng minerals na pwedeng bumara. At kung may family history, mas mataas ang tsansa na ikaw din ay magkaroon ng problema. Isipin mo ganito, parang kotse na second hand. Kung may history ng sira, mas kailangan ng maingat na maintenance. Ganun din ang katawan. Kung may risk factors ka, mas dapat kang mag-ingat sa fuel na nilalagay mo, aka pagkain. Kaya kung kasama ka sa mga grupong ito, hindi sapat na basta healthy ang pagkain. Dapat kidney-friendly. Ibig sabihin, kontrolado ang asin, tama ang protein, at hindi sobra ang potassium o phosphorus. At tandaan, hindi ito tungkol sa pagbabawal ng lahat. Ang prinsipyo ay balance at tamang dami. Kung marunong kang pumili at mag-adjust, pwede ka pa rin kumain ng masarap at healthy nang hindi pinapahirapan ang kidney mo. Kaya kung may isa man sa mga kondisyon na nabanggit, mas doblehin ang pag-iingat. Dahil tandaan, ang kidney tahimik lang nagtatrabaho. Hindi ito nagrereklamo hanggang huli na. Practical na takeaways. Ngayon, malinaw na, hindi lahat ng akala healthy ay automatic na safe para sa kidney. Pero huwag kang matakot. Hindi ibig sabihin na bawal na ang lahat. Hindi lahat bawal. Moderation ang susi. Parang trapal sa ulan. Hindi mo kailangan ng sobrang kapal, basta sapat para protektado. Ganon din sa pagkain. Huwag sobra, huwag kulang, tama lang. Basahin ang labels. Kung may packaged food, huwag basta magpadala sa low-fat o high-protein. Tingnan ang sodium, phosphorus, potassium. Parang kontrata. Basahin ang fine print bago pumirma. Bawasan ang processed food. Mas mabuti pa rin ang lutong bahay kaysa instant. Kung kaya mong piliin ang sariwa, piliin mo. Parang relasyon. Mas matibay kung natural at totoo, hindi instant. Uminom ng sapat na tubig. Hindi sobra, hindi kulang. Kung kulang, nahihirapan ang kidney mag-flush ng dumi. Kung sobra, pwede ring mag-overload. Parang halaman. Tama lang ang dilig para lumago. Kumonsulta kung may CKD. Kung may chronic kidney disease, diabetes, o high blood pressure, huwag mag-self-diagnose. Mas mabuti na magtanong sa doktor o dietitian para sa tamang gabay. Parang GPS. Mas ligtas kung may guide kaysa hulaan lang ang daan. Ang bottom line, hindi lahat ng healthy ay healthy para sa kidney. Ang tunay na healthy ay yung akma sa kalagayan ng katawan mo. Mga kapamilya, natutunan natin ngayon na maraming pagkaing akala healthy pero pwedeng maging silent enemy ng kidney. Ang tunay na sikreto ay hindi lang basta healthy,
kundi healthy para sa kidney mo. Kung gusto mong manatiling malakas at masigla, piliin ang fresh kaysa processed. Moderation sa lahat ng pagkain. At huwag kalimutan, kumonsulta kung may CKD, diabetes o high blood pressure. Dahil tandaan, ang kidney ay tahimik na nagtatrabaho 24/7. Kung hindi natin iingatan, baka dumating ang araw na hindi na siya makasabay. Pero kung marunong tayong pumili, pwede pa rin tayong kumain ng masarap, masaya at ligtas para sa katawan. Kaya kung nagustuhan mo ang video na ito, i-like mo na. Mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang practical health tips na madaling sundan. At i-share mo sa pamilya at kaibigan. Baka sila mismo ay kumakain ng mga pagkain akala healthy pero risk pala sa kidney. Dito sa channel na ito, ang goal natin ay simple. Science na malinaw, tips na kapamilya style, at health advice na pwedeng gawin araw-araw. So, alagaan ang kidney, alagaan ang buhay. Kita-kits sa susunod na video. At huwag kalimutan, stay healthy, stay happy mga kapamilya. Sa susunod, mga maagang senyales na mahina na ang kidney.